Kwentong Kisap Mata. Bago natin simulan ng kwento, maaari bang pakipindot muna ang like? At kung magugustuhan mo rin ang kwento, pakipindot na rin ang subscribe button. At i-click na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga bago kong upload. Kaya, simulan na natin. Hello Sir Mac, magandang umaga sa inyo. Ako nga po pala si Anthony. Ako ay imbalsamador dito sa Quezon City. May sarili akong pamilya, kaya naman ay porsigido akong magtrabaho kahit pa mga patay ang aking inaayusan. Isa lamang ito sa mga karanasan ko sa aking pinagtatrabahuan. Nagkasakit kasi si Ronald, ang aking kapalitan. Kaya naman ay umaga hanggang gabi ang aking pasok. Maaga akong nagising upang makapaghanda na naman sa bagong araw. Nag-almusal na kami ng aking asawa at dalawang anak ko. Pagkatapos ay nagpaalam na ako sa mga ito na papasok na. Nang maaga pa ay 2 hanggang sa 3 ang aking inaayusan. Pagkatapos nito ay nanangtanghalian na ako. Pagdating ng hapon ay 2 lamang ang napunta sa akin dahil inako ng aking kasama ang ilan dito. Dahil alam niyang magdedere-derecho ako hanggang gabi. Pinabayaan ko na ito. Nang matapos ako ay umupo-upo muna lang ako para makapagpahinga habang siya ay hindi patapos. 1 oras kalahati ang lumipas at natapos na ito. Nagmerienda muna kami at kunting kwentong bago siya nagpaalam na aalis na. Nang ako na lang ang mag-isa ay may dumating na 2 bangkay at inasikaso ko na ito kaagad. Pasado 8:00 siguro nun. Nang matapos ako ay nagabihan na ako. Pagkatapos ko kumain ay nagligpit-ligpit muna ako habang naghihintay kung may darating pang bangkay. Ilang oras ang lumipas, marami-rami na rin ang aking naayusan. Mga pasado 3:00 siguro nun nang paupo na ako at nagpahinga. Maya-maya ay may kumatok sa pinto at pinasok dito ang isang bangkay ng matandang babae na kung ilalarawan ay mapayat ang pangangatawan nito at parang kaunti na lang ang buhok. Kahit kakatapos ko lang at kakaupo ko lang ay kailangan ko na ito asikasuhin para hindi matambakan. Dinala ko na ito sa isang silid at sinimulang ayusan. Kumuha ako ng powder sa kabilang lamesa, halos malapit lang din sa higaan kung saan ang bangkay ng matanda. Nang paglingon ko sa matanda ay nagulat ako sa pagharap ko dahil wala na ito sa higaan. Nagpalingalinga ako sa paligid. Pagtingin ko sa likod ko ay sinakal ako nito at hiniga kung saan siya nakahiga kanina. Nagulat ako nang sinimulan niya akong ayusan dahil sa nakakatakot nitong itsura ay hindi man lang ako makagalaw at wala ring boses ang lumalabas sa aking bibig. Nagmulat ang aking mga mata nang gisingin ako ni Ronald. Umaga na pala. Nakatulog na ako. Doon ko napagtanto na panaginip lang pala iyon. Dali-dali akong tumakbo at nagpaalam dito na uuwi na. Pero kahit na panaginip lang iyon, natatakot rin ako kasi para siyang totoo. At sana di iyon mangyayari sa akin. Hanggang dito na lang po Sir Mac. Magandang umaga sa inyo. Nakahilirang mga bangkay, babae, lalaki, bata, matanda, maganda, pangit, namatay, pinatay. Namatay ng natural, namatay sa sakit,
namatay sa aksidente. Araw-araw, iba't ibang klase ang mga bangkay ang kasama ni Alvin. Nililinis niya, pinapaliguan. Iyon ang trabaho niya sa morgue ng mumurahing ospital na iyon sa probinsya nila. Isa siya sa mga assistant ng tiyuhing imbalsamador. Noong una ay natatakot siya, pero nang lumaon, naging ordinaryo na lang sa kanya ang tumingin at humawak sa katawan ng mga patay. Hindi niya napapanaginipan ang mga ito tulad ng una. Hindi na siya binabangungot sa mga itsura ng mga muka at katawang diniporma ng krimen at mga sakuna. Isang gabing malakas ang ulan ay naging napakaabalan ng mga tauhan sa morgue. May aksidenteng naganap hindi kalayuan sa ospital. Marami ang mga patay. Hindi halos makapagpahinga si Alvin. Umiikot na ang paningin niya sa pagod. Ay dating nang dating pa rin ang mga bangkay na kailangan asikasuhin. May bumbang sumabog sa loob ng punong-punong bus mula sa kanilang probinsya patungong Maynila. Ang sabi, masasamang loob daw ang gumagawa nun. May nagsasabi naman na isang natanggal na driver ng bus company ang nag-iwan ng bomba para makaganti. Pero ang lahat ng iyon ay hindi mahalaga kay Alvin. Ang alam niya ay marami siyang kailangang trabahuin. Mga katawang naputol at nagkahiwa-hiwalay. Mga mukhang nasunog, mga balat na humiwalay sa laman. Kailangan niyang maging napakaingat sa paglilinis ng mga bangkay upang mapreserba ng maayos ng anyo ng mga ito. Bandang hating gabi ay isa na lamang siya na naiwan sa morgue. Ang dalawa pang assistant ay kinatulong ng imbalsamador ni Amain para tignan ang mga bagong dating na bangkay na hindi na maaaring pagkasyahin ang morgue. Hindi naman matatakotin si Alvin. Matagal na siya sa trabaho at talagang baliwala na sa kanya ang mapaligiran ng mga patay. Ngunit isang matandang babae ang namukaw sa kanyang pansin. Kulubot ang balat nito, pero sa kutis ay mahihinuhang mayaman. Sa tantiyan niya ay nasa lampas 70 na ang babae. Kung bakit niya ito napagtuunan ng pansin ay sapagkat kakaiba ito. Sa lahat ng mga dinalang bangkay sa morgue, ito lang ang bukod sa lahat ang nanatiling dilat. Ilang beses tinangka ni Alvin na isara ang mga mata ng matanda, pero nabigo siya. Nanatiling dilat iyon. Parang nakatingin sa kanya kahit ano ang gawin niya. Kapag napapatingin siya sa kinaroroonan ng babae, ay tila tinitignan siya nito. Kinilabutan tuloy siya. Hindi pa minsan man ginawa ni Alvin, pero sa pagkakataong iyon ay kumuha siya ng pantakip sa mukha ng babae. Kung maaari lang, ay alisin niya ito roon dahil nagbibigay ng kilabot sa kanya. Kahit ang presensya ng bangkay nito. Kay tagal ang paglipas ng oras, inip na si Alvin. Ang tagal naman nila, sabi niya sa sarili habang pinahid ang tumulong pawis sa gilid ng noo. Nang matigilan siya, nakaramdam siya ng kaluskos mula sa kanyang likuran. Lumingon siya, pero wala namang tao. Umalon ang dibdib ni Alvin. Ibig niyang lumabas ng morgue, pero tila napako ang mga paa niya sa sahig. Hindi siya makagalaw. Nagtangka siyang magsalita pero wala ring lumalabas na tinig sa mga labi. Gusto niyang sumigaw pero ni ayaw nang bumuka ang kanyang bibig. Butil-butil na ang pawis niya. Hindi niya alam kung ano at kung bakit nangyayari ang gayong karanasan. Pumikit na lang siya. Kung panaginip lang ito, gisingin mo na po ako. Gisingin mo na ako. Sa isip ay sabi niya. Napapitlag siya nang may humawak sa kanyang balikat. Malamig ang kamay noon. Nanigas ang kanyang mga paa. Nangatog ang buong katawan. At dala marahil ng sobrang pagod at matinding takot ay nahimatay siya.
Alvin! Alvin! Hindi ang boses ang nagpabalik sa diwa ni Alvin. Ibinalik ang malay niya ng malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang mukha. Parang malulunod na sabi ni Alvin na hinabol ng paghinga. Anong nangyari sa iyo? Tanong ni Tio Idong, ang amain niyang imbalsamador. Ang akala ko patay ka na rin at may takip ka pang tila sa mukha. Napapailing na sambit ng isa sa mga assistant sa morgue tulad niya. Takip? Tila? At nahawakan pa niya ang dalawang pisngi sa kawalang paniwala. Ang alam niya, ang kinuha niyang tila ay itinakip niya sa mukha ng matandang dilat ang mga mata. Masasal ang dibdib nang lumingon siya sa kinaroroonan ng babae, pero wala na ito sa dating pwesto. Ang matandang babae dyan, nasaan na? Usisa niya. Inginuso ng isang kasamahan ang isa pang assistant. Kasalukuyang inilalagay nito sa freezer ng bangkay ng matandang babae. Hindi mo pa sinagot ang tanong ko. Ani ni Tio Idong. Ano kako ang nangyari sa iyo? At nadatnan kita ritong nakatihaya riyan. Iyang daming-daming gagawin. Hindi ko alam. Tio Idong. Baka nasobrahan lang din ako sa pagod. Pagsisinungaling niya. Tinanggap ng tiyohin ang katwiran niya. Pinayagan pa siya nitong makauwi muna para magpahinga. Dito lang ako. Kaya ko pa. Magpapahinga lang ako sandali. Tinignan siya ng tiyuhin at nang matiyak na wala talaga siyang balak umuwi ay pinagpatuloy nito ang pag-asikaso na roong mga bangkay. Habang pinapanood ang ekspertong mga kamay ni Tio Idong sa pag-iimbalsamo ay toksong lumarawan sa isip ni Alvin ang tungkol sa nakadilat ng mga mata ng matandang babae. Malinaw rin ang bumalik sa alaala niya kung bakit siya nahimatay. May humawak sa balikat niya at sa sobrang takot ay nawalan siya ng malay. Imposible namang ang tiyuhin niya iyon o ang sinuman ang mga kasamang assistant sa morgue. Ang sabi ng mga ito ay dinatnan siyang nakahiga sa sahig. Malikot ang mga mata ni Alvin na dumako sa dating pwesto ng matanda. Bakante na iyon. At ilan pa rin ang mga bangkay ang wala na sa dating kinalalagyan. Hindi mapakali si Alvin. May kung anong bagay na ayaw magpatahimik sa kanya. Parang nakadikit sa utak niya ang itsura ng matanda. Dilat ang mga mata. Parang nakatingin sa kanya. May kung anong nagtulak sa kanya para silipin ang matanda sa loob ng freezer. Nang makita ang bangkay sa freezer, hindi iyon ang bangkay ng matanda. Tiyong, hindi ito ang... Napatid ang boses ni Alvin nang makitang hindi si Tio Idong at hindi rin ang dalawang kasamahang assistant ang naroon. Ibang mga nilalang ang nasa loob ng morgue. Dilat ang mga matang iyon. Hindi kumukurap. Galit na nakatingin sa kanya. Napaurong si Alvin. Dahil hindi nakikita ang inuurungan, ay napatid siya sa mga bangkay na ang iba ay nasa lapag na lang. Bumagsak siya patihaya. Patuloy ang paglapit ng mga nilalang. Ngayon ay malinaw nang nalalarawan sa nasisindak na diwa ni Alvin ang anyo ng mga ito. Dilat ang nanlalaki ang mga mata, pero parang mayaman ang mga kutis. Pero hindi lang iyon. Ang malalaking itim sa mata ng mga ito ay nagre-rehistro ng baliktad ng anyo ng kaharap. Sinikap tumayo ni Alvin. Kailangan niyang tumakas, pero hindi niya magawa. Pinaligiran siya ng mga bangkay. Tinigilan lang siya ng mga ito nang matiyak na wala na siyang hininga. Gulat na gulat si Tio Idong at tatlo pang kasamahan ni Alvin nang nadatnan nilang malamig na bangkay ang binata. Dilat ang mga mata ni Alvin
na parang nakakita ng isang nakikisindak na pangyayari. Lasog din ang katawan nito na parang binubugbog at pinagtatapakan. Kung paano nangyari ay walang makapagsabi. Tanging mga bangkay ang saksi sa naging kamatayan ni Alvin. Ang natiyak lang nila, may mga bangkay na nawawala na unang kasama sa kanilang bilang. Mga bangkay na hindi na natagpuan kahit kailan. At dito ko na po wawakasin ang kwento, Sir Mac. Magandang umaga sa inyong lahat.